Ano bang sikreto sa masarap at madali ang paggawa ng choco bread? For today's video, gagawa tayo ng choco bread sa kawali. Tara, simulan na natin. So gagamit tayo dito ng 3 cups of bread flour. Isisieve lang natin para maging pinong texture at pa-remove natin yung lumps nito. Nag-add tayo ng 1/2 cup of brown sugar, 1/2 teaspoon fine salt, and 1 teaspoon instant dried yes. Mga mommies, tips lang po, huwag niyong isama sa pag-add ang salt at sakang yes kasi mag-react ang yes sa salt natin. At may tendency na hindi aalsa ang ating dough. Nag-add tayo ng 1 piece of large eggs, 1/2 cup of water, 1/2 cup of evaporated milk, and 3 tablespoon buttercup. Gagawa tayo ng sweet dough. I-mix lang natin to form a dough at i-knead para maging smooth and elastic. At mga mommies, tips lang po, sa pagninid, huwag tayong mag-attempt ng maraming flour kung ang dough nagsistick sa ating kamay. Pakonti-konti lang para hindi masisirang texture ng ating bread at ng ating dough. At dito nininid lang natin ng mga 10 minutes and after 10 minutes, naging smooth and elastic na. Dito nag-window test lang tayo para malaman natin na well-developed ng gluten at fully kneaded ng dough natin. Nag-spread lang tayo ng oil sa ating bowl. At kinukoat natin ng oil ang dough natin. Ang purpose nito para hindi mag-dry ang ating dough habang pinapatubo natin. Rest for 15 minutes until double in size. And while waiting, gagawa muna tayo ng palaman or chocolate filling. Dito minix natin ang flour, baking powder, buttercup, sugar, cocoa powder, and evaporated milk. Mix lang natin to fully combine. I-set aside muna natin ang ating palaman. And after 50 minutes, ito na nag-double in size nating dough. Pinapunch lang natin para manak yung air and i-knead natin ng konti para mawala yung acid nito. Dito, kinakat natin ang ating dough into 4 equal size. Sinishape lang natin ito into a log para madali nating ma-divide ang ating dough into equal portions. And mga mommies, tinansya ko lang kung gaano kalaki ang buns natin, but for business, dapat niyong timbangin. Para equal ang sizes ng ating mga tinapay. Ito na, papalamanan na natin ito. Dito, tinansya lang natin kung gaano kalaki ang palaman na ilagay natin. Mas madaming palaman, mas masarap. At ito ang sekreto at technique mga mamis para mas mapadali natin ang paggawa ng ating chocolate bread roll. Isa-sandwich lang natin ang palaman sa ating dough. At i-flatten natin ito gamit ang ating maliit na rolling pin. Pagkatapos, i-roll natin into a log. O diba mga mommies, napakasimple at napakadaling gawin. At i-seal natin ang edges by pressing the dough together. Kinakat lang natin ito gamit ang scissor or maliit na gunting para may kunting design naman. O diba, napakaganda at kaaya-ayang tingnan mga mommies. Uulitin lang natin hanggang sa matapos lahat. At dito, gumamit lang tayo ng breadcrumbs as coating or toppings. Pwede din kayong gumawa ng streusel toppings mga mommies. Masarap din yon. Ang streusel toppings mga mommies is gawa sa flour, butter, at sugar. At dito, kinikontinue lang natin sa pag-coat hanggang sa magawa natin lahat. At dinaganan natin ng scissor para makagawa tayo ng maganda at masarap na chocolate bread roll. At dito naman, gumamit tayo ng toasted breadcrumbs na pino. Mas maganda din gumamit ng toasted breadcrumbs mga mommies since lulutuin natin sa kawali para may konting crumbs at mapapa-enhance natin ang kulay ng ating tinapay since lulutuin natin sa kawali. Ito na, nire-rest lang natin for 20 minutes para umalsa ng bahagya. Kung gusto nyo mas maging malaki pa, extend the resting time for 30 minutes. Kino-cover lang natin and we will bake this for 14 minutes over low heat. Yes po, low heat lang po mga mommies para hindi masunog ang ating tinapay. At gumamit pala tayo ng butane burner mga mommies sa pagluluto. Ito na, nag-start ng bumangot ang tinapay at napakasarap nito mga mommies. After 14 minutes, i-check natin. And i-flip natin para maluto naman yung kabilang sides nito. Lulutuin natin for another 10 minutes over low heat. Ito na after 10 minutes.
luto na ang ating napakasarap, napakalambot na choco bread roll. Ang sarap nito mga mamis at mainit-init pa at ang sarap kainin ng tinapay na mainit. Ipares sa paborito niyong hot and cold beverages. At dito niluto lang natin yung natira pa. At medyo may kalakihan na ito kasi tumubo ng sakto. And again, lulutuin natin ito ng 14 minutes. At i-flip naman natin at lulutuin naman natin yung kabilang sides ng 10 minutes. Medyo tostado ang bread natin dito mga mamis kasi masarap kainin ang slightly toasted bread. Ito na, ready to serve na. At tingnan natin ang ating chocolate bread sa kawali. Serve natin ito sa aking anak. Ayan na mga mamis, napakalambot, napakasarap ang ating freshly baked na tinapay. O diba, napakadali lang gawin at makakain tayo ng freshly baked tinapay na nasa bahay lang. Ito na, in-enjoy na ng aking anak ang ating mainit-init na choco bread kasi paborito talaga niya ang choco bread at talagang nagugustuhan niya. Mas advantage talaga na gumawa tayo ng sarili nating tinapay mga mamis kasi maka-adjust tayo sa mga ingredients at sa amount of sugar na ilagay natin. Kung gusto nating mas matamis, magdagdag pa tayo ng sugar. Kung hindi, bawasan natin ang sugar. At sa palaman naman, pwede kayong magdagdag ng madaming palaman kung gusto nyo. Ayan na po mga mamis. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe.